أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ating uumpisahan ang ating major subject na kung saan ito ang Juz Amma. Tulad po ng napag-alaman po ninyo na ang Juz Amma ay nahahati sa dalawang araw, at ito ay ang araw ng Martes at saka araw ng Miyerkules. Ngayon ang unang araw ng Juz Amma, at sa unang araw na ito ang ating pag-aaralan ay may kaugnayan sa pagbabasa, pagtutuwid ng pagbabasa, pag-aayos ng pagbabasa, at kaakibat nito ay ating ipapaliwanag ang hukom ng tajwid sa bawat aya na ating makukuha. Siyempre, pag sinabing Juz Amma ay ito po ay nagsisimula sa Suratul Naba, pababa hanggang sa matapos, hanggang sa umabot tayo sa Suratul An-Nas. Yan ang ibig sabihin ng Juz Amma. Now, sa bahaging ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayan, so meron tayong at least magkaroon kayo ng idea, meron tayong course outline. Ayan, sa unang bahagi, yung pambungad at pagpapakilala. At pangalawang bahagi, tajwid. Pangatlong bahagi, tashi wa tasmi' al-qira'a. Then, pang-apat na husaf. Pang-lima, yung tinatawag na tafsir. Okay, of course, alhamdulillah mga kapatid, walang duda, ito po ay malaking pagkakataon para sa atin na mapag-aralan ang Juz Amma. Hindi lamang sabihin natin, hindi lamang sa hindi lamang sa tayo ay sapat na, iniisip natin na sapat na marunong ako magbasa o kaya ay tama na, sakto na ang aking pagbabasa, subalit hindi natin alam na sa ating pagbabasa ay mayroong mga mali na dapat ituwid. Kasi dapat mong malaman na dalawang klase ang pagkakamali pagdating sa pagbabasa. Ito ay pagkakamali na hindi pwede, talaga haram, at pagkakamali na medyo sabihin natin ay hindi mahahantong sa pagiging haram. Yung pagkakamali na kung saan ay hahantong sa pagiging haram, yung talagang pag binasa mo na ano yung kahulugan, naiiba yung kahulugan, diba? Wala dito, wala doon ang kahulugan, na kung saan pag naiba ang kahulugan, may iba ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na samantalang tayo ay inutusan papaano i-preserve ang salita ng Allah, kung papaano ito, the way kung papaano ito ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung isa man naman pagkakamali, yung pagkakamali na kung saan hindi nakaka-apekto sa validity ng sabihin natin ng kahulugan ng Quran, at maging sa sabihin natin mga gawaing ibada na may kaakibat sa pagbabasa ng Quran. So yun mga kapatid, so dapat alhamdulillah, it is our privilege na tayo ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay pinili ng Allah upang kayo ay maturuan, and also it is my honor na at least sa ganitong paraan na ako ay naging kabahagi ng inyong buhay upang matutunan ang tinatawag na Juz Amma o kaya ng banal na Quran. And of course, ako din ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa tiwala ninyo. Kahit papaano tayo ay nagtutulungan dito. Hindi porke na akong nagtuturo sa inyo ay wala na akong pagkakamali. Kung meron man kayong nakitang pagkakamali at pagkukulang sa ating pagtuturo, ay narapat na tayo ay magtuwid sa isa't isa. Kasi nandito tayo hindi para magpagalingan. Tayo ay nandirito para ituwid natin ang isa't isa, at tayo ay magtulungan at magsuportahan sa bagay na iyan. At hinihiling namin sa inyo ay ang kooperasyon, diba? Kooperasyon at pagsunod kung ano man yung mga malino na instruction sa inyo, at of course ay pag-unawaan sa bawat isa sa atin. Then of course, para hindi kayo mabitin sa mga kaalamang makukuha nyo rito, huwag kayong absinos, diba? Huwag kayong tinatawag, minsan na nga lang tayo magkikita-kita ay mag-absent pa kayo, diba? So yung mga kapatid, so of course, syempre, yan po, Juz Amma bilang pambungad at saka pagpapakilala mga kapatid. Nakikita ninyo sa screen, ayan, yan po. Then
Sa part na ito, which is sa pangalawang part, ito ay walang iba kundi ang Ustad. tajwid. Yes. Malish. Si Asniya ba babae? Yes, si Asni babae kasi baka may problema doon sa Wala. look ng babae, hindi siya makapasok kaya inallowed natin na pumasok dito sa kalalakihan. Lalo pat kapag puno na. Pero sa palagay ko hindi pa naman puno yung kababaihan eh. 84 pa. Kasi hanggang 100 lang siya. Kaya Sister Asnia, mag-transfer po kayo, papunta kayo dun sa girl section po. So yun po yun. Now, dapat yung malaman na ang pamamaraan ng pagtuturo natin sa bahaging ito sa araw na ito mga kapatid, yung makukuha nating tajwid ay according lamang doon sa aya na madadaanan natin. Hindi natin, ibig sabihin, hindi yung magsisimula tayo from the bottom ika nga ng tajwid, hindi ganun. Huwag niyong isipin yun. Sapagkat yung sistema ng ating pag-aaral dito ay maunawaan natin at maayos natin ang pagbabasa ng Juz Amma. Tafsir man, then maintindihan natin yung bawat salita na napapaloob sa Juz Amma. Every single word ay magkakaroon tayo ng idea kung ano ang ibig sabihin nito, at yan ay sa pamamagitan ng pag-aaral, tafsir, nahwu at saka sarf. At the same time ay ang tinatawag na sabihin natin ay pamamaraan ng pagbabasa o kaya pagbabasa para maging matuwid at maayos ang pagbabasa natin sa Juz Amma. So syempre, para maging maayos ito ay kinakailangan pasukan natin yung tinatawag na mga rulings ng tajwid according doon sa mga aya na ating dadaanan, di ba? Sa ating tinatawag na dadaanan. First aya. So anong ang rulings nito, di ba? And mapalad sa mga may idea na pagdating sa kaalaman ng tajwid, at ito ay dagdag lamang sa kanila o kaya pagbabalik tanaw at balik-aral sa kanila. Pero sa mga wala pang idea masyado patungkol sa tajwid, kinakailangan yung magsulat dahil ito ay isang tinatawag na kaalaman. Huwag kayong maging si Jose Rizal, ha? Na kung saan, Jose Rizal ba yun? O si Ma'am Shafi'i na sapat na ang pakikinig sa kanya sa ulado na niya. Tayo, nakikinig tayo ngayon, mga mamaya-maya ay makakalimutan natin kung ano yung sinasabi na nagtuturo sa atin. Okay, that is the reality. Okay mga kapatid. So ngayon, siyempre, ang tajwid, so unang-unang bahagi ay walang iba kundi ang tajwid. So para magkaroon kayo ng idea, bago natin simulan yung pagbabasa ng tajwid, ay kasi hati natin sa tinatawag na oras. Isang oras, approximately, ay pagpapaliwanag ng tajwid, then sa every aya, then another, yung natitirang isang oras ay para doon sa tasmit. So sa pagtatasmit naman, for your information, hindi ako ang pipili ng iyong kapalaran kung sino ang magbabasa. Yes, merong actual na pagbabasa, diba? So paano natin maituwid ang iyong pagbabasa kung tinatawag na sabihin natin ay hindi natin mapakinggan ang iyong sample dyan, diba? So kinakailangan pakinggan natin yung sample na pagbabasa mo. Then of course ay makinig ng mabuti paano natin ito ipinaliwanag, diba? Para hindi tayo paulit-ulit. Then at the same time, ang Juz Amma, since na ito ay 40, kung ako nagkamali, 40 ayat, diba? Ang bilang ng ayat is 40, so hahatiin natin sabihin natin sa dalawang hati. So 1 to 20 na aya, then next week is 20 to 40. So yun po yan. So yun yung ating pattern, ika nga sistema ng pagtuturo ng Juz Amma, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. Now, tajwid. Para magkaroon kayo ng idea, ano bang ibig sabihin ng tajwid? Ma ma'ana tajwid. Okay. Ang tajwid mga kapatid ay kahulugan nito, ito po ay literally or lexical meaning ng tajwid at tahsinu wal itqanu. At tahsinu, ito po yung pagpapabuti. Okay, pagpapahusay kumbaga. Wal itqanu, yung talagang ano ka ba, yung bang sabihin natin na hindi ka na magkakamali. Yun sabi ng itqan, mutqin ka doon. Talagang expert ka na doon. So pagpapahusay, pagpapa-expert ng isang bagay. So pagdating sa literal na pagpapakahulugan, ito ay pangkalahatan. So ang tajwid, maaari mong i-apply in literal sense, in literal meaning ang tajwid sa lahat ng bagay. Halimbawa, pagpapabuti sa pagkain. Masyaallah, ang galing ng tajwid mo kapatid. Anong tajwid na kumakain man ako? Yung ginagawa mo, mahusay ang pagkain mo, di ba? Busaw ka. So yun, ibig sabihin, tinatawag na tajwid sa pagkain. Yan, literal sense of course, di ba? Halimbawa,
pinaghusayan mo, halimbawa ang pagmamaniho, masyalang ganda, ang tajwid mo kapatid sa pagmamaniho, ang ganda. So, ang tajwid sa pangkalahatang kahulugan, ito ay applicable sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pagpapabuti at may kaugnayan sa pagpapahusay. Pagiging eksperto, kumbaga. Yan ang ibig sabihin ng tajwid. Now, of course, hindi yan ang gusto natin. Ang gusto natin sa tinatawag na technical na pagpapakahulugan, which is very specific and restricted na kahulugan. Ang tajwid, according sa istilahan or technical meaning, ika nga, according sa tinatawag na sharia meaning, mga kapatid, ito yung huwal ilmu alladhi yubayyinu al-ahkama wal qawaid allati yajibu al-iltizamu biha 'inda tilawati al-Quran tabaqan lamma talaqahu al-muslimuna 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi'ata'i kulli harfin haqqah makhrajan wa sifatan wa harakatan min ghairi takallufin wala ta'assufin. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang kahulugan ng tajwid ayon sa technical meaning, ito ay ang kaalaman na nagpapahayag ng mga alituntunin at mga hatol na kung saan kinakailangan na isakatuparan at panatilihin sa tuwing nagbabasa ng Quran. So, pag nagbabasa ka ng Quran, kinakailangan mong isakatuparan yun, panatilihin yun. So, papaano mapanatili yun kung wala kang alam? Di ba? Alinsunod sa kung papaano ito kinuha ng mga mananampalataya mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang pamamaraan ng pagbabasa, pakatandaan natin na hanggang sa nakarating sa mga ulama natin, yaon yung mga kaparaanan kung papaano ito ipinahayag or nirevealed kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagkakaroon ng 2 harakats, pagkakaroon ng 4 na harakats, pagkakaroon ng 6 na harakats, lahat po iyan ay naisalaysay, naitransmit hanggang sa mga tagapag-ulat, hanggang sa mga ulama natin mula noon hanggang ngayon mga kapatid sa panampalatayang Islam na nanggaling pa yan sa mga sahaba. Dahil ang mga sahaba sila yung kauna-unahang tumanggap at nag-aral ng tajwid. At pagkatapos itinuro ito sa mga sumunod sa kanila. At gayon din ito ay pagbibigay karapatan sa bawat litra nito sa kung papaano ang mga ito ilalabas at ang mga katangian nito at pagbigkas ng walang panghuhuwad at pagmamalabis. So, ang mga litra sa Arabic, meron itong karapatan na dapat ibigay. Diba? Pag hindi ibinigay ang karapatan ng mga letra, mga kapatid, na kung saan ito yung tinatawag na makharijul huruf, mga sifatul huruf, ay tunay na magagalit talaga yan sa atin. Diba? Tayo ngayon, pag hindi binigay yung karapatan natin, nagagalit tayo, diba? Nagtatampo tayo, diba? Nagdadabog tayo, nawawala tayo sa matinong sabihin natin kilos, diba? Sa ating matinong pag-iisip. Walang normal na pag-iisip kapag tayo ay galit kasi hindi binigay yung karapatan. Ganun din, magkakaroon talaga ng problema ang mga letra kapag hindi mo ibinigay ng ang karapatan ng maayos, diba? Kaya naman ay sa pag-aaral talaga ng tajwid, malaliman na pag-aaral, wallahi ay talagang ito ay hindi sapat. Hindi sapat yung buwanan, kumbaga bagkos may mga ulama natin, angkat ng mga estudyante nila ay talagang taunan ang binilang bago sila natuto hanggang sa naging eksperto pagdating sa pagbabasa at pagbibigkas. So walang paghuhuwad, walang tinatawag na pagmamalabi. So yun po yan. So kung ano at kung papaano ito isinalaysay na nakarating sa mga ulama natin galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun dapat ang mapanatili kapag tayo ay nagbabasa ng tajwid, nagbabasa ng Quran. So yun pong ibig sabihin ng tajwid mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? So syempre, umpisahan natin sa Suratun Naba. Okay? Sandali lang kasi medyo nang lalamunan. Pasensya ka na po kaya hindi ito pagpaligsahan ng magandang boses. 'Di ba? Kasi may mga maganda ang boses, wala naman sa tajwid. May mga hindi maganda yung boses, 'di ba? Parang boses baka, pero maganda naman ang tajwid nila, 'di ba? Subalit dahil sa ayos ang kanilang tajwid, nadadala yung pagiging maayos ang kanilang boses, 'di ba? Nagiging maganda pakinggan kasi nga maganda yung sabihin natin na ibibigay yung karapatan ng mga letra kahit pa boses baka yan. Mahirap doon, boses baka ka pa, pangit pang tajwid mo na unsa na dong, sobra-sobra na dong.
torture na yan sa mga, sabihin nating, sa mga nakikinig, di ba? Masyado mo silang tinorture pag yan. So mga kapatid, so ngayon dadako tayo ngayon sa tinatawag na, sabihin nating unang aya. So ito ay ating isa-isahin inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So dito, makikita natin dito, pakatandaan natin mga kapatid na yung mga letra, meron itong mga sabi nating katangian, no? Primarily, ang labasan ng mga letra ay nahati sa mga kategorya, nahati sa mga uri. May mga letrang lumalabas sa dila. Kaya naman, pag yung mga letrang lumalabas sa dila, okay, ay yung nagko-control nito ay walang iba kundi ang dila. Diba? Yung nagko-control, yung malaking bahagi sa paggalaw nito para makalabas ng maayos ay walang iba kundi ang dila. Pagkatandaan natin, sa kailangan ay yung dila ay nasa posisyon ng tamang posisyon para sa ganun ay lumabas ang litra sa tamang labasan. Otherwise, kapag nilabas mo sa maling labasan, alam natin yon. Kapag nagkamali ka ng exit, ay alam na this, di ba? Ay talagang magkakamali ka talaga, di ba? Pero kapag nandun ka sa exit na maayos at tama, ay walang problema kasi nga nasa tamang exit ka. So ngayon, halimbawa, pag nag-exit ka sa entrance, kahit pa sa mga mall, ano pa ba, ay sisitain ka, magkakaroon ka ng problema. I mean, it's analogy speaking, di ba? So kinakailangan yung mga litrang ito ay lumalabas sa tinatawag na tamang labasan nito. Kaya pag sinabing mga litrang lumalabas sa dila, dapat mong alalahanin at dapat mong isipin na ang malaking control nito yung dila. Yung tinatawag na, ito yung tinatawag na galawang dila. Galawang tinatawag na dila, malinaw. Then may mga litrang lumalabas sa lalaugan, ito yung mga halqiyah, di ba? Kasi huruful lisaniyah, meron tayong tinatawag na huruful, okay, al-lisaniyah, okay, then meron tayong tinatawag na hurufu al-halqiyah, ayan, halqiyah. Ito yung mga litrang lumalabas sa lalaugan, di ba? Kagaya ng ain. So ang ain, hindi mo pwedeng ilabas sa tinatawag na sabihin natin sa lithia o kaya sa lisania o kaya sa dila. Hindi mo pwedeng ilabas yan. Otherwise, magkakamali ka ng pagbigkas ng tinatawag na ain. So pag sinabing halqiyah, ay ito yan sa lalaugan. So okay, yung malaking control nito ay walang iba kundi yung lalaugan. Ayan, ain, di ba? Amma. So ang ain, kabilang yan sa tinatawag na lumalabas sa lalaugan. Di ba? Ain. Di ba? At lalong-lalo na, hindi pwede itong lumabas sa tinatawag na nasal sound. Kasi pag lumabas ito sa ilong, di ba, ay problema. Hindi na magiging ain yan, mga kapatid. You know? So amma, hindi mo pwedeng basahin ng amma. Kasi may nagbabasa na amma. Di ba? Yung ain, ginawang hamza. Ginawang tinatawag na hamza. Di ba? Meron tayong huruf shafawiyah, yan mga sabihin natin na ash-shafawiyah, mga huruf na kung saan lumalabas sa labi, yan yung mim, yung ba, ayan, yung fa, ito po yung tinatawag na sabihin natin ay huruf shafawiyah at iba pa, anyway. So ang ain ay mula sa huruf al-halqiyah, ayan po yan, dito po yan nagfo-focus sa lalaugan, you know? So, dapat hindi po okay? Meron tayong katangian ng mga litang istifan at saka isti'la. But anyway, ito po ay mas malalim na. So, ang mahalaga, mag-concentrate ka sa pagbigkas at tamang pagbigkas sa bawat ay ng juz amma kasi yun ang focus. I-off po yung yung mic po ninyo. Jazakumullahu khair. Okay. So, okay. Malinaw? So, hindi kundi malinaw? Amma. So, sino ba yung sino yung po? Sino? Asdika. Okay. So, yun po yan. So, next is, walang iba kundi yung tinatawag na meme. Now, isa sa mga katangian ng meme, pakatandaan natin mga kapatid, okay? Isa sa mga katangian ng meme ay walang iba kundi ang gunna. Ang meme ay
mula sa mga letra na kung saan lumalabas sa sabihin natin, okay, mula sa mga letrang lumalabas sa Shafawiyya. Ang ibig sabihin ng Shafawiyya, ito po yung labi, galawang labi, diba? Mayroong galawang dila, galawang labi, galawang lalaugan. So Shafawiyya, so yun po yung lumalabas kabilang sa mga letrang lumalabas sa dalawang labi, kaya diba? Yan yung ano diyan. Pero yung sound niya, merong katangian siya na tinatawag na gunna. Malinaw? At pag ang gunna, may mga ulama na ito ay tinaksim. Ibig sabihin ng tinaksim, ito ay hinati. Mayroong akmal, may kamil, may nakis, at saka angkas. But anyway, lagyan natin yan. At least magkaroon ko ng idea. Okay? So, ang gunna, nahati yan sa, may mga baitang po yan. May mga baitang ang gunna. Ang gunna na kung saan unay ay walang iba kundi ang akmal, pinaka-perfect kumbaga. Ayan. Pinaka-perfect. Pangalawa, kamil. Okay? Hindi karabaw, hindi kamilyo, o hindi baka kundi kamil. Lalong hindi kabayo, kundi kamil. Malinaw? So, akmal, kamil. So, most complete. Yung kamil is complete. Then, yung nakis. Ayan. Nakis means kulang. Okay? Then, pang-apat is angkas. Ibig superlative ng nakis. Ibig sabihin ay kulang-kulang. Hindi mo kulang-kulang. Iba yun sa amin kulang-kulang eh. Anyway, kulang ibig sabihin ay mas kulang kumbaga. Diba? Kung may kulang, mayroong mas kulang kumbaga. Diba? So, anyway, kung isa-isayin natin yan, medyo malalim na yan. Pero, by the way, itong mim na ito, kapag ito ay merong shadda, saan siya napapabilang? Ito ay akmal. Ito yung akmalul gunna. Okay? Ibig sabihin ay pinaka-perfect na tinatawag na gunna. So, gunna. So, na kung kaya, kapag nakita ninyo na mayroong nun at saka mim na musyaddad, ibig sabihin ay mayroong tinatawag na syadda, nangangahulugan na ito ay akmalul gunna. Sabihin ay mas pinaka-kumplitong gunna, kumbaga. At pag pinag-usapan natin ang gunna, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang gunna ay meron itong pagpapahaba. 'Di ba? So kaya nga parang dalawang ng pagpapahaba 'yan. Parang yung miqdar nito ay dalawa. Parang 'di ba? So yun po 'yan. So dapat yung ipapahaba mo doon yung sound, 'di ba? 'Di ba? So hindi hindi yung nagmamadali ka na amma yatasaalun, hindi ganoon, kundi amma. So kinakailangan ay meron itong sabihin nating merong tawag diyan. Meron siyang space ang tawag. Meron siyang pagpapahaba. Ang tawag diyan is complete gunna. You know? So amma. Next is amma yatasa. So dito, so medyo easy na yung mga kasunod. Then next itong may mga pula nakikita ninyo mga kapatid. Itong tinatawag na yan, nakikita ninyo, yan po, ano ang dahilan kung bakit na nga. Sa mga kasi sa mga text, halimbawa sa ganitong mga application, may mga indikasyon siya. What if kapag halimbawa nagbabasa ka ng mushaf, lalo pat doon sa totoong mushaf talaga, yung physical ng mushaf, wala itong mga ganitong klase ng mga indication, di ba? So mahirapan kang i-identify, lalo pat kulang ka sa impormasyon at kaalaman. So balit alhamdulillah, pinadali na ngayon, may mga indication, may mga kulay-kulay, may mga design, so ituturo natin yan inshallah subhanahu wa ta'ala. So dito, pag nakikita nyo ito mga kapatid, kasi basically kung wala wala yung tinatawag na hamza, po yan, mad po yan. Okay, yan po ay tinatawag na sabihin nating mad. But by the way, ang mad sa mga yung kaalaman, ibig sabihin ng mad ay prolong. Ito po yung tinatawag na pagpapahaba, kumbaga, di ba? Pagpapahaba ng pagbigkas o pagbabasa. So ipoprolong mo siya. So na kung kaya nagkakaroon ng ganito dahil sa kasunod nito ay hamza. Mayroon tinatawag na kasunod na hamza. So kapag nakakita ka na ang ganitong sign na mad pagkatapos sinundan ng hamza, ang tawag po diyan ay walang iba kundi ay al-mad, al-wajib, al-muttasil. So ating isusulat yan, inshallah, okay? Ang tawag po diyan is al-mad, al-wajib,
al-muttasil. Yan. Al-mad al-wajib al-muttasil. Linaw? So, isa-isahin natin yan. Kasi, habang binabasa natin yan, ini-explain natin at pinapaliwanag natin. Linaw? Halimbawa, anyway, ito pala yung gunna. Ang gunna, mga kapatid, makikita natin yan, lumalabas yung tinatawag na sound ng mim at saka nun. Sa area na yan. Kaya kita mo yung ilong, bakit pango ito? Siguro Pilipina ito. Siguro Pilipino itong nasa picture. Anyway. So, masyado kayong seryosong makinig. So, ito po yung nasopharynx. Tawag dyan, pagbabasa yan is nasopharynx. Masyadong social. Nasopharynx po ang pangalan diyan. Nasopharynx. So, ito, ibig sabihin ng tinatawag na sabihin nating nasopharynx, mga kapatid, di ba? Ay konektado siya diyan sa may mga lalaugan, tapos malapit doon sa ng ilong. Kaya dito lumalabas yung tinatawag na sound ng mim at saka nun. Nasal sound, Kaya pag ginanugan mo yan, di ba? Di ba? Pag pinigilan mo, hindi siya maalalabas pag nag-ano ka ng mim at saka nun, di ba? Pag ginanyon mo, ay talagang mapipigilan yung sound niya. Di ba? Hindi ka makakahinga. Diba? So, yun po yung tinatawag na sabi natin lumalabas dyan ng gunna. Now, speaking of al-mad al-wajib al-muttasil. Al-mad al-wajib al-muttasil, tulad ng nakikita natin dito, mga kapatid, yan po yung al-mad al-wajib al-muttasil. Ano ang ibig sabihin ng al-mad al-wajib al-muttasil? Okay. Al-mad al-wajib al-muttasil, ang definition nito, ang uri nito, o saan siya inuri? Naw'uhu, al-mad al-wajib al-muttasil, maddun far'iyun, sababuhu al-hamz. Kasi meron tayong dalawang klase ng mad, categorically speaking, no? So, meron tayong dalawang kategorya ng mad, categorically speaking. Una, al-mad al-asli. Al-mad al-asli. Original na mad, or tinatawag ng mga ibang mga ulama na natural mad. Okay? Al-mad al-asli. Pangalawa ay ang tinatawag na al-mad al-far'i. Al-mad al-far'i. Okay? Ibig sabihin yung tinatawag na extension mad, kumbaga, sa English. Diba? O kaya sangay na mad. Diba? Hindi siya, kasi yung original, mayroong original, parang puno, tapos mayroong sanga. So, yun yung far'i, yun yung sanga. Ibig sabihin sangay, branch mad, 'di ba? Branch mad. Yung asal, yun yung original, yung puno nito. So, yung mad al-wajib al-muttasil ay kabilang sa al-mad al-far'i. Kabilang sa kategorya na mad al-far'i. So, yun po yan. Now, ito ang mad al-wajib al-muttasil ay sangay na nagpapahaba sanhi ng hams. So, ang tanging dahilan lamang nito kung bakit ito tinatawag na sabihin natin, kung bakit ito tinatawag na al-mad al-wajib al-muttasil, because of this. Dahil sa kagagawa ng hams. Ito yung salarin. Ito yung tinatawag na sabihin natin, ito yung tinatawag na kriminal. Ito yung nasasakdal. Itong tinatawag na hamza. Hindi magiging ganun kung hindi dahil sa pagpasok at pakikialam ni Hamza. At pag pinakialaman ni Hamza, okay, ang mad na yon, pinakialaman niya, pumasok siya doon, kaya nagiging mad al-wajib al-muttasil. Nagiging tinatawag na mad al-wajib al-muttasil. So, yun po yan. Okay. Now, ta'rifu, ano yung complete definition ng mad al-wajib al-muttasil? Kasi, al-mad ibig sabihin, prolong. Al-wajib ibig sabihin ay obligado, compulsory. Al-muttasil means connected. Okay? So, tatlong, mga compound words po ito, no? Tatlong salita na pinag-isa. Al-mad, al-wajib, al-muttasil. So, ang kahulugan nito is, wahuwa ay ya'tiya harful mad, wa ba'duhu hamza fi kalimatin wahida. Ibig sabihin, ito ang litrang mad. Ito ang litrang mad na sinusundan ng isang hamza. Ibig sabihin, kasunod nito ay walang iba kundi ang hamza. Kasunod nito ay walang iba kundi ang hamza na napapaloob sa isang salita. Napapaloob sa isang salita. Kaya kung babalikan natin yung aya, mga kapatid, ayan, makikita natin anong definition. Ito yung tinatawag na sabihin natin na ano ba yung harful mad dito. Ito yung harful mad, yung alif na yun, alif sukun.
Okay, alif sukun. Pagkatapos ng alif sukun ay nakialam, pumasok si Hamza. Pumasok si Hamza. Okay, pakatandaan natin yan ha, hindi si Ali, hindi si Yusuf, si Hamza ang pumasok, di ba? So pag pumasok si Hamza, medyo malakas si Hamza. So kaya, nangingibabaw ang kapangyarihan ni Hamza. Kaya naman ay nagiging wajib, naging obligado ang tinatawag na sabihin natin pagpapahaba. Pagpapahaba. Dahil nga sa pangingialam ni Hamza. Pagkatapos pumasok kay mad, kay harful mad. Ninam? Harful mad. So yun po yan. So yun po ang ano doon. So kaya nga ito po ay ito ang litrang mad na sinusundan ng isang Hamza na napapaloob sa isang salita. Napapaloob sa isang tinatawag na salita. Kaya nga yan, makikita niya isang salita yata sa alun. Isang salita po yan. Isang salita yan. Hindi po pwede magkahiwalay yan kasi walang word na yata sa tapos next word alun. Merong alun sa English pero wala sa tinatawag na Arabic. Linaw? Kaya naman isang salita po yan. Kaya ia-apply ang tinatawag na al-mad, al-wajib, al-muttasil. No? So yun po yan ha. At least nagkaroon kayo ng idea. So ito ang litrang mad na sinusundan ng isang Hamza na napapaloob sa isang salita. So yan, the condition, ika nga, para maging ito ay mad, al-wajib, al-muttasil, ang Hamza ay kasunod ng tinatawag na litrang mad tapos napapaloob siya sa isang salita. Napapaloob siya sa isang tinatawag na sabihin natin sa isang word. Okay? So yun po yan mga kapatid. Ayan. Wait lang ha. Okay. Now, ano yung dahilan? Sababu tasmiyatul biwajib al-muttasil. Ano ang dahilan kung bakit tinawag na wajib al-muttasil? Ano ang dahilan kung bakit tinawag na wajib al-muttasil? Tinawag ito, sabi ng ating mga ulama, samma wajiban li ijma'il qurra ala muddihi akthar min harakataini wa summiya muttasilan li wujudi al-mad wal hamza fi kalimatin wahida. So sabi na dahilan kung bakit ito tinawag na al-wajib al-muttasil. So tinawag itong wajib al-muttasil, tinawag itong wajib o obligado dahil sa pagkakaisa ng mga mambabasa. Pagkakaisa ay nagkakaisa yung mga Quran natin sa tagal o haba ng higit sa 2 segundo o 2 haraka. Okay, nagkakasundo sila na kinakailangan pahabain kaya wajib ang tawag doon. Kaya pag tinanong kayo bakit tinawag na wajib al-muttasil, dahil nagkasundo ang mga qurra, ang mga reciter, okay, ng Quran na kung saan na ang tagal o haba ng pagbabasa ay walang iba kundi ay lagpas ng 2 haraka. Okay, lagpas ng 2 segundo. Ang harakat means beats. I-apply natin segundo kasi ang sikan parang nagbi-beat yan eh. Kasi literally ang haraka ang ibig sabihin galaw, diba, kilos. So pag gumalaw parang ganyan, isang galaw yun, you know? Kaya tinatawag na haraka. So tinawag itong muttasil naman, muttasil which is connected, you know? Connected siya or konektado, ito ay dahil sa pagkakaroon ng mad at saka hamza na matatagpuan sa isang salita. Magkasunod po yan, diba? Yung mad at saka yung hamza. At ito ay napapaloob sa isang salita, kaya tinatawag na muttasil, connected. You know? Connected. Kasi pag hindi connected, diba? Hindi connected. Ang tawag dyan is munfasil. You know? At ibang ano yan, ibang usapan yan. Okay. Now, ano natin na lubos-lubusin natin yung yung kaalaman patungkol sa mad al-wajib al-muttasil. Miqdaruhul mad, ibig sabihin tagal ng pagpapahaba nito. 'Di ba? Hanggang kailan ka magpapahaba, 'di ba? So tandaan natin, hindi lahat ng panahon ay magpapahaba ka. May mga nagbabasa na pinapahaba, yung mga hindi pinapahaba. Nagkamali sila ng pagpapahaba. Kaya wag kayong magkamali ng pagpapahaba, delikado 'yan. You know? May mga iba naman na obligadong magpahaba pero ayaw magpahaba. 'Di ba? Tao nga naman, 'di ba? So dapat talaga malaman yung tinatawag na sabihin nating sistema at pamantayan at sa batas ng pagtagal ng pagpapahaba. Kaya pag pinag-usapan natin ang al-mad al-wajib al-muttasil, ito po ay 4 o 5 harakat or sabihin nating 4 to 5 harakat or segundo or beats ayon sa pagbabasa ni Hafs mula sa ruta o tarika o turok ni Ash-Shatibiyah. 'Di ba?
ito yung tinatawag na nun. Subalit ang kilala ay apat na harakat. Apat na harakat lamang. Pero kapag merong 5 harakats, wag nating i-provoke 'yon sapagkat may mga tinatawag na ulama na kanilang opinion ay hanggang 5. Pero ang pinaka-mainam at ang pinaka-afdal at ito yung practices ika nga natin ay nagiginawang tinatawag na 4. Okay, yun ang nun mga kapatid. At least hindi siya bababa ng 3. Kaya di ba? So mahaba yan. So kung gawin mong 5, kung trip mo, ay walang basagan ng trip. Okay, trip mo yan kung gawin mong tinatawag na 5. Pero pag ikaw ay nagbabasa ng Quran, kabilang sa etiketa nito, ay kung anong harakat ang ibibigay mo sa umpisa, ganun din sa tinatawag na the rest of the sabi natin the occasions. Ganun din lahat sa mga sabi natin madadaanan mo kapag same condition, kapag parehas ang kalagayan at parehas ang tinatawag na sabihin natin ganong issue. Malinaw? So yung mga kapatid, huwag mong halimbawa doon 4 gawin kong sa iba 5. Ang iba naman gawin kong 6. Hindi pwedeng ganun. Okay? Ang iba gawin kong 2, hindi pwede. Kasi yung pagiging 4 nito or 5 ito at yan ay naiulat mula sa mga sahaba kung paano nila ito binasa. So mga kapatid, hindi ito kung ayon sa gusto mo, hindi ganyan mga kapatid. Kundi kung ayon sa kung paano naisalaysay at nakarating sa atin mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, huwag niyong kaligtaan, pag pinag-usapan natin ng mad al-wajib al-muttasil, ay ito po ang harakan nito ay 4 hanggang 5. Ang pagpapahaba nito ay 4 hanggang tinatawag na 5. Okay. Pagdating sa tinatawag na pagtigil sa al-mad al-wajib al-muttasil na nasa duluhan. Okay, ito yung al-waqfu ala al-mad al-wajib al-muttasil al-mutatarrif. إذا كانت الحمزة التي تلي حرف المد متطرفة موقوفا عليها جاز مده أي حرف المد 4 أو 5 أو 6 أو حركات. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ang hamza pagkatapos ng litrang mad na nasa duluhan, nasa dulo ika nga at ititigil dito ang pagbabasa, ay pinapayagan na ito ay pahahabain ng 4 o 5 o 6 na harakat. So sa pagkakataon na ito ay pwedeng gawing 6. Gawing 6 kapag titigil ka doon sa pagbabasa at doon sa dulo ng salita na babasahin mo, na titigil mo, nandoon yung hamza. Nandoon yung tinatawag na hamza. You know? So balit yung hamza na ito mga kapatid ay hindi sa kalagayan ng tinatawag na tanwin. Hindi sa kalagayan ng tanwin kasi pag tanwin maiiba na yung hukom. You know? Magiging mad al-iwab. You know? So halimbawa, sa halimbawa na ito, sa unang halimbawa, makikita natin yan. So dito, waji'a yawma waji'a. So dito, pwede mong gawing 4 at or 5. Hindi mo pwedeng sobrahan doon sapagkat hindi ka naman hihinto dyan. You know? Waji'a yawma idhin bi jahannam. So dito naman, sa case na ito, sa pangalawang example, makikita natin dito tayo titigil. Titigil sa pagbabasa. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. So dito, makikita natin, titigil ka, hihinto ka dyan, at nasa dulo ang hamza. At wala sa kalagayan ng tinatawag na tanwin. Malinaw? Kaya naman, ang ibibigay mong haraka dito, ang ibibigay mong haraka, ay walang iba kundi 4, o pwedeng 5, o di naman kayo pwedeng tinatawag na 6. Okay? So yun po ang ibibigay mong harakat. So nasa sayan, kung gagawin mong 4, or gagawin mong 5, or gagawin mong tinatawag na 6. So, yasha, okay, yasha, o mas mahigit pa. You know? So, yun po yung mga impormasyon na may kinalaman sa al-mad, al-wajib, al-muttasil. So, ating babalikan yung aya. Okay? So, dito, wag nating kaligtaan yung gunna. Amma yatasaalun. Alam mo, isang aya pa lang tayo pero nakailang minuto na tayo, subhanallah. So napakalawak ng paliwanag ng Quran mga kapatid. Okay. So tapos na tayo dito mga kapatid. Yan po ay ito yung gunna. Huwag nating kaligtaan. At ito naman ang yan, maglagay tayo ng indikasyon. Ito po ay merong sabihin natin pagpapahaba na gunna. Okay, amma, you know? Then dito naman ay
ito yung tinatawag na hanggang apat hanggang 5. Nasabihin natin na seconds. Malinaw? Then, dito naman mga kapatid, ayan, ano naman ang tawag dito? Ang tawag po dito ay walang iba kundi ay al-mad al-arid lis-sukun. Ang tawag po dyan is mad al-arid lis-sukun. Okay? Mad al-mad. Ayan. Al-mad al-arid lis-sukun. You know? Ang tawag po diyan is al-mad al-arid lis-sukun. Siyempre, kapag titigil tayo, so, ang ating pamamaraan ng pagbabasa ay kung papaano ang pagbabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay naiulat every single aya, ay binabasa niya ito, every single aya, humihinto siya, every single aya. You know? Kaya naman, kapag yung sistema natin ay aya per aya tayo mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya naman, kapag ito ay siyempre titigil tayo dyan, so, ang application nga dito, ang rules po dito, ito po ay tinatawag na al-mad al-arid lis-sukun. Now, speaking of al-mad al-arid lis-sukun, okay, pag-usapan natin yung al-mad al-arid lis-sukun. Ayan. Al-mad al-arid lis-sukun, nau'u, ano yung, saan siya kabilang sa kategorya or ori? So, mad, kabilang pa rin siya sa mad far'i. Sa babuho, sukunun arid. Diba? Ito po ay sangay na pagpapahaba, sanhi ng hindi inaasahang sukun. Hindi siya inaasahang sukun. Kasi bakit? Bakit siya hindi inaasahan? Sapagkat ang nun dito talaga, ang original na harakan ng nun ay walang iba kundi ay fatha. So hindi siya sukun, di ba? Subalit accidentally, or occasionally nagiging sukun siya. Kaya tinatawag na arid, ibig sabihin ay accidental, di ba? Hindi inaasahan, hindi sinasadya. You know? Yan ang ibig sabihin ng arid, lis-sukun, para sa sukun. So dito, para siyang tinatawag na, obligado siyang tinatawag na gawing sukun. Diba? Dahil nga sa pagkakataon na ikaw ay titigil. Kasi pag hindi ka titigil, hindi siya magiging sukun. You know? Kaya naman, so nagiging sukun ito dahil sa pagtigil na yon. Kaya tinatawag na arid, lis-sukun. Diba? So yun mga kapatid. So, ang dyan ay hindi inaasahang tinatawag. Yan sabi na ito po ay sangay na pagbapahaba na sanhi ng hindi inaasahang hindi inaasahang sukun. Now, ang kahulugan po ng al-mad al-arid lis-sukun, ito ay wa huwa ayatiya ba'd al-harf al-mad harfa sakin sukunan aridan bisabab al-waqfi. So ito ay pagdating ng letrang sakin. Ito naman kanina yung hamza yung dumating. Ngayon naman ay si sukun. Ay pagdating ng letrang sakin, pagkatapos ng letrang mad, nang hindi sinasadya at hindi inaasahan na maging sukun dahil sa pagtigil at paghinto ng pagbabasa. Diba? So ulitin po natin pagdating ng letrang sakin, pagkatapos ng letrang mad. So ito makikita natin dito, ayan, dumating siya as a sukun because of the mad letter. Kasi ito yung mad letter, yung waw. Kasi na itong waw na ito, tapos damma yung haraka nung literang nauna sa kanya, ito yung mad waw. Kaya nga, okay, lam damma waw sukun lu. Ito yung nagiging sabihin nating mad. Tapos ay yung nun na ito, ayan, yung nun na ito ay nagiging tinatawag na sukun accidentally dahil nga sa pagtigil ng pagbabasa or paghinto ng pagbabasa. Kaya nagiging arid lis-sukun. Okay? So yun pang ibig sabihin ng kahulugan ng arid lis-sukun. Now, ano naman yung aksama miqdaru mad? Yung tinatawag na uri nito. Sabi ng ating mga ulama, yang kasimul maddul arid lis-sukun min haythu asli harfil maddi ila iddati aksam. Mga uri at taga ng pagpapahaba. Ang hindi sinasadyang pagpapahaba para sa sukun ay nahahati alinsunod sa mga tuntunin ng pinagbula ng letrang ng mad sa maraming mga uri. Okay, narito po yung uri nito. Okay? So, of course, marami sa mga uri, pero ito lamang yung ating sasaklawin sapagkat yan ay kabilang lamang sa aya na yun. Al-mad, unang uri, al-mad al-arid lis-sukun alladhi asluhu maddun tabi'i. Okay? Ang mad al-arid para sa sukun na kung saan ang original nito ay mad tabi'i.
Ibig sabihin, natural o normal na pagpapahaba. Okay? So dito, pinapayagan ito sa panahon ng pagpapaigli, 2 harakat, pagpapagitna with yung tawastutan, 4 na harakat, at pagpapahaba o tatawulan or tulan, 6 na harakat. So 2, 4 hanggang 6 na haraka ang ibibigay mo. Okay? So mamimili ka lamang dyan. Kung 2, kung 4, o di naman kay kung 6. So halimbawa nito mga kapatid, ayan. Ya'lamuna ma taf'alun, di ba? Ya'lamuna ma taf'alun. So makikita natin dito, ayan, yung waw at saka nun, yan po ay mad al-arid lisukon dahil nga titigil tayo diyan, di ba? Kaya naman ang ibibigay mo diyan na haraka ay either 2 or 4 or 6. So kung gawin mong 2 ka, taf'alun. Gawin mo siyang 4, taf'alun. Gawin mo siyang 6, taf'alun. So nasa sa iyo po yan kung ano yung ibibigay mo sa kanya. Kagaya halimbawa nito, wa fir'auna dhil autad. Pwedeng gawing 2, pwedeng gawin yung 4, autad. Gawin mo siyang 6, autad. Nasa sa iyo yan. Okay? O di naman kaya ito, kalla bal tukadhibuna biddin. So gawin mo siyang 2. Pwede mong gawin mong 4, biddin. Gawin mo siyang 6, biddin. So yun po yung tinatawag na hukom o kaya'y tagal na ibibigay mo sa mad al-arid lisukon. 2, 4 hanggang 6. Kaya naman dito sa tinatawag na unang aya, amma yatasaalun. So pag alimbawa yung luna ito, gagawin mo siyang 2, walang problema. Pero kinakailangan sa ibang aya din, uniform din doon. Dapat 2 din kapag ganun ang rulings. Malinaw? O di naman kapag gawin mo siyang 4, amma yatasaalun. Gawin mo siyang 4. O gawin mo siyang 6, amma yatasaalun. So nasa sa iyo yan, 'di ba? So 2, 4 o kaya tinatawag na 6. Okay, pero medyo mahaba yung 6 eh. Pwede natin gawing 4, medyo nasa gitna tayo, 'di ba? Sabi nga nila, khairul umuri awsatuha. Ang mainam sa mga bagay-bagay ay walang iba kundi ang gitna nito, moderate kumbaga. Okay? So mga kapatid, then yun, meron na tayong this of course after the 4 minutes ay tayo ng ruleta para sa mga unang magbabasa. Pangalawang aya, anin. So dito, yan, may kita na yung anin mga kapatid, hindi anin, kundi anin. Okay, Ansar, ano yung mic mo? Jazakallahu khair. Okay? Anin. So dito, makikita natin dito yung nun na musyaddad. So kagaya ng mim na musyaddad, ang nun musyaddad ay parehas ng rulings na kung kaya ito po ay gunna. Okay, wag nating kaligtaan, ito po ay tinatawag na gunna. You know? At ang gunna na ito ay mula sa akmal. Akmal ma yakun. Ibig sabihin ay complete na gunna mga kapatid. You know? Kaya naman mayroong 2 medyo extension na pagpapahaba. Anin. Okay, hindi po anin na bail, kundi anin na bail. Okay, ganun po yan. Anin nabail azim. So, azim. So, dito, kung ano ang rulings dito, yan po ang rulings dito. Mad al-arid lis-sukun. Okay? Anin nabail azim. So, kailangan, pag ikaw ay titigil dito, azim. So, dapat naka-close yung bibig mo. Okay? Talagang naka-close yung bibig mo. Anin nabail azim. So, azim, wag mo nang kasi wala namang gunna dyan na which is but anyway, sabi ng ibang mga ulama, kahit pa ang mim at sa kanun ay mayro fatha, kasra, gunna. Pero subalit may gunna siya which is ang kasal gunna. Okay, kasi nga mayroong 4 na stages ng gunna. Akmal gunna, kamil gunna, nakis gunna, angkasul gunna. Angkas mayakun, di ba? So ito kapag ang mim na ito at sa kanun, mim at sa kanun ay may mga harakat bukod sa sakina,
at hindi siya at kapag lalo pa pag ito ay tinatawag na hindi kahit tuloy-tuloy yung pagbabasa, mapabilang yun sa angkas mayakun. Ibig sabihin ay pinaka kulang kumbaga na gunna. But anyway, katangian ng mim at sa kanun ay gunna. You know? Anin naba'il azim. Okay. So yun po yan. Then next is alladhi hum fihi. Alladhi. So dito yung alladhi, so makikita natin dito, yan po ang tawag po diyan, yan ay tinatawag na hamzatu al wasal. Okay? Hamzatul wasal. You know? So alladhi, so ang hamzatul wasal kapag mag-start ka magbasa diyan ay maglalagay mo siya ng fatha, no? Kasi since na alif lam yan. So dito, alladhi hum fihi mukhtalifun. So dito ang kha dito mga kapatid, ayan, itong kha na ito mukh. Ang kha diyan ay tafkhim. Tafkhim. Okay? Ang ibig sabihin ng tafkhim, ito po ay pagpapakapal, kumbaga, o pagpapabigat, di ba? Tafkhim, tafakhuman, ibig sabihin ay makapal siya, mabigat siya, di ba? Heavy letters kumbaga, di ba? So, yan, mukh, ang kha ay kabilang sa tinatawag na huruf tafkhim. So, mukhtalifun, mukhta. So, balit kailangan obserbahan nyo dito yung ta dito, hindi pwedeng madamay ng pagiging makapal ng kha. Hindi mo pwedeng sabihin mukhto, di ba? Mukhta. So dapat babalik sa original na ano yung ta sapagkat hindi pwedeng mababago yan na magawing tinatawag na sabihin natin tafkhim. Hindi sip-sip yan, hindi katulad ng ra. Kasi yung ra, sip-sip yun. Maaring mabago, maaring manipis at magiging makapal. Pero yung tinatawag na ano, sabihin natin yung ta na yan ay hindi pwedeng mabago at manatiling manipis. Okay, sabihin natin ay tarqiq. Okay? So mukhtalifun. So dito naman ay yun nga arid lisukun, mad al-arid lisukun. The next is kalla saya'lamun. So dito kalla saya'lamun. Yung ain dito may mga nagbabasa na medyo parang nagiging kalkala, bouncing na yung tinatawag na ain. Sumali po yun. May iba nga, ya'alamun. So, ginawang fatha yung ain. Linaw? So, mag-ingat tayo dito kasi kahit ako din ay mangangailangan ng iba yung pag-iingat din. Kalla saya'lamun. So, dito, mad al-arid lisukun. You know? Then, next is so another tinatawag na mim na musyaddad na kung saan ito po ay gunna at kamal mayakun. Ayan, gunna. At pag pinag-usapan natin ng gunna, kailangan meron siyang extension na dalawa. Di ba? Yan po yung gunna kamil. Thumma kalla saya'lamun. So dito, since nahihinto ka, titigil ka sa nun at gagawin mong sukun, mad al-arid disukun. So kailangan saya'lamun. So dapat parang yung dila mo sa loob na para pumasok yung hangin dito sa tinatawag na sa nasal, sa ilong. Then alam naj'alil arda mihada. So dito mga isa-isay natin kasi yung oras limitado lang. So dito ang jim is qalqala. Okay, yan po ay tinatawag na qalqala. Ang qalqala, ito po yung pagkalabog, bouncing kumbaga, literally. Okay? Bouncing. So, pagkalabog. So, alam naj. Okay? So, balit, pagdating sa antas ng kalkala, meron tinatawag na mga antas ng kalkala. So, dyan ay, ang antas dyan ng kalkala is kalkalatu as-sugra. Okay? As-sugra. Okay? Sugra. Big sabihin, big sabihin, sugra is mini kalkala kumbaga. Kasi nga, nasa gitna siya ng isang salita. At tuloy-tuloy ang pagbabasa.
So alam naj'alil arda mihada. So ang ra dito ay tafkhim. Ang ra dito ay mufakham. Tafkhim. You know? Makapal ang ra. 'Di ba? Makapal ang ra. So ang ra kasi sip-sip yan, mga kapatid. Minsan makapal at minsan manipis ang tinatawag na ra. So depende yan sa kalagayan ng nauna sa kanya o kaya kasunod niya. Ganun ang tinatawag na ra, 'di ba? So may mga litra pa lang sip-sip, 'di ba? Balingbing, para bagang yung yung lizard na kapag siya ay umapak kapag siya dumapo sa pula nagiging pula. So ganun po yung ra, you know? Yun po yung tinatawag na ahyanan, kumbaga tafkhimun ahyanan wa tarqiqan ahyanan, you know? So alang mahalaga, so yung hamza dito ay wag mong idamay sa pagiging makapal ng ra. So hindi kundi ar, okay? Alam naj'alil arda. Ang dad dito ay makapal, laging makapal ang dad. Okay? Laging tinatawag na makapal ang dad, tafkhim. Alam naj'alil arda mihada. So arda. Arda. Alam naj'alil arda mihada. So ang ha dito makikita natin merong alifus sagira. Ang alifus sagira ay mad tabi'i. Mihada. So ang dal dito ay walang iba kundi ay ang dal ay walang iba kundi ang tinatawag na mad al-iwad. So dito mga kapatid, ang tawag dyan is mad, okay, al-iwad. Al-mad al-iwad. Ang ibig sabihin ng mad al-iwad, ito po ay substitute mad. Okay? Yan, mad al-iwad. Mad al-iwad. Ibig sabihin substitute mad, na dahil bakit naging substitute siya? Kasi nga mga kapatid ay tanwin siya. So since na tayo ay titigil, so magiging tinatawag na sabihin natin ay mad siya. Supposedly hindi mad yan. Okay, hindi siya mad. Kung mihadan kasi yan, mihadan. Subalit sa pagbabasa, kinakailangan mong ibigay at gawin siyang mad. Malinaw? Sa halip na ito ay tanwin. Kaya naman ang tawag dyan is mad al-iwad. May mga ibang mga yulhaq ila mad tabi'i. Mayroon siyang mga ulama nagsabi na papasok siya sa tinatawag na mad tabi'i, or which is normal na mad. So ibig sabihin, ang hukom nito ay kagaya ng hukom ng tabi'i. Pinangalanan lang na mad al-iwad. Ibig sabihin, ang ibibigay mong haraka is dalawang haraka. Mihada. Okay, hindi mihadan. Okay? So yun po yan. So hanggang 6 na lang tayo mga kapatid, at least kung ano yung nakukuha natin at pinaliwanag natin na mga aya na may kinalaman sa tajwid, yun yung ating kukunin para basahin inshallah subhanahu wa ta'ala.